Good morning mga kalabs! For today's video ay pupunta tayo ng immigration mga kalabs. Last week may natanggap kasi akong magandang balita. At kung ano to mga kalabs, abangan nyo po. Mamaya ibabalita ko sa inyo kung ano to mga kalabs. Kaya abangan nyo po. See you nera mga kalabs! So ayan mga kalabs, mga siguro around 4 minutes na lang darating na tayo sa immigration mga kalabs. Ayan po. So this is Nagoya. So ang immigration dito mga kalabs ay nasa Nagoya. So magta-travel pa kami around 30 minutes. Saan pong kakaroon eh? Ichijikan ka. Halos 1 hour ang travel namin from our house to immigration, mga kalabs. Ayan, mga kalabs, nandito na tayo sa may immigration. Ayan, mga kalabs, oh. Yan yung immigration, mga kalabs. So, yan, mga kalabs, oh. Medyo marami-raming aplikante ngayon. Medyo punuan yung mga parking. So, waiting kami. Pero may naka-assign na kami mga kalabs naman na parking. Ayun lang nga, medyo marami-rami. Aray, Kuchi? Nohen? Sign one. Let's go mga kalabs! Ayan mga kalabs, we're done. And this is it mga kalabs! Naka-receive na tayo na permanent residency here in Japan for 10 years, mga kalabs. Oh my God, I'm so happy, mga kalabs. So, last February po, mga kalabs, ay nag-apply kami ng permanent residency ko here in Japan. So, ang una kong visa dito is 1 year, and then 3 bago matapos yung 3 years ko mga ka-loves, ay nag-try na kaming mag-apply ng asawa ko last February 2026. And after 4 months, lumabas agad ang result ng aking application for permanent visa or permanent residency here. So nabigyan tayo agad-agad ng permanent residency here. So ayan mga ka-loves. Ang validity niya ng ating resident card is 10 years mga ka-loves. So, babalik tayo dito after 10 years na naman para matagal pa yun mga ka-loves. And I'm so happy talaga mga ka-loves dahil ang bilis-bilis ng result ng application ko. Thanks God. 4 months lang talaga ang inantay namin mga ka-loves. Ang unang sinabi kasi sa amin mga ka-loves is mag-aantay daw kami 1 year dane materu tukini. Saisho apply no tukide ichinen kan de materu. So 1 year daw ang result nun mga ka-loves. So akala namin matatagalan pa talaga siya mga ka-loves. Tapos last May may dumating na notice sa amin galing immigration na may kailangan pa kaming kailangan pa kaming mga i-provide na mga documents such as yung mga insurance, pension na ningen na kami kuno may kukuta. So kung nagbabayad pa kami ng pension, yung 1 year na salary namin na tinatawag dito yun na gensen. Sa atin, yung 1 year na salary na nakalagay doon for me and for my husband. So, na-provide naman namin siya kaagad. Dumating siya ng
May 30. So, provide agad namin, wala pang 1 week, pinasa namin agad dito. And then, after 1 week ng pagpasa namin mga ka-loves, June 5 kasi yung deadline ng submission, pero nagpasa kami before June 5 mga ka-loves. So, wala pang 1 week mga ka-loves, may notice na kaming na-receive agad na bumalik na kami sa immigration dahil may result na yung application ko for permanent, and it was approved mga ka-loves. And I'm so happy talaga mga ka-loves. So, ngayon, pauwi na kami. Punta kami ng City Hall mga ka-loves kasi kailangan ko rin extend ang aking my number card dito mga ka-loves. So, kailangan pareho sila ng aking permanent residency at saka ang aking my number. So, kung gusto nyong malaman mga ka-loves regarding the application of permanent residency dito sa mga nakatira dito sa Japan, kanya-kanya naman kasi tayo mga ka-loves ng what you call this. Kasi ako, maswerte lang talaga ako mga ka-loves dahil yung asawa ko is on time and updated talaga siyang nagbabayad ng tax, and then medyo malaki-laki rin yung tax na binabawas sa kanya mga ka-loves. Kaya malaking tulong din talaga ang asawa ko sa application ng aking visa mga ka-loves. Ayan mga ka-love, just came back from immigration and I'm so happy talaga hanggang ngayon mga ka-loves. Nasa parang nasa alapa pa rin yung kaligayahan ko because I've already received a permanent residency here in Japan. Alam nyo mga ka-loves, napaisip-isip ako habang nasa sasakyan kami kanina at nag-uusap kami ng asawa ko. Sabi ko sa kanya, lahat talaga ng nangyari sa akin is in perfect timing talaga mga ka-loves. Kasi dumating ako dito sa Japan 2019 at kasagsagan po yun ng pandemic mga ka-loves. So, una ko talagang plan is pumunta ako dito ng May of 2019. Pero nung nakita ko kasi na medyo mahal yung ticket mga ka-loves, nag-change ako ng plan. So, bumili ako ng ticket ng February kasi medyo mura siya. 4 na lapad lang siya balikan mga ka-loves. So, yun na ang pinili ko. So, may multiple visa kasi ako that time, kaya anytime pwede ako makabalik-balik here. So, nung February na mga ka-loves, pagdating ko dito sa Japan ng February 2019 is nag-start naman yung mga lockdown by March mga ka-loves. So, talagang in perfect timing ang pagkadating ko dito mga ka-loves. Kasi pagka March nag-lockdown and then wala na ring mga airplane na wala na operation ng mga airplane nun mga ka-loves. So, sabi ko talaga sobrang timing. Well, na naman sa iba na syempre hindi maganda ang result sa kanila ng COVID that time, ng pandemic. Pasensya po, pero sa akin po mga ka-loves, so yun ang nangyari sa akin lang naman ng karanasan yun mga ka-loves, na naging perfect sa akin kasi yun nga, nag-lockdown, hindi ako nakauwi for 2 years dito hanggang sa dito na ako ikinasal mga ka-loves ng 2020, and then ang pa nito mga ka-loves is kamuntik na talaga akong pauwiin that time. October yung flight ko that time, as in today ang araw ng flight ko, pero pinakiusapan ko pa rin talaga yung asawa ko na let's go to immigration, just one last chance, baka mabigyan pa ako talaga ng another extension for 1 month. So ang sinabi naman sa akin ng immigration na pwede akong makulong ng 1 araw for overstaying, but
hindi, unfortunately, hindi naman siya natuloy, and thanks God, hindi ako naging overstayed dito. Nabigyan pa rin ako ng 1 month extension nila mga ka-loves. So, dala-dala ko na lahat ng mga gamit ko noon kasi anytime pag hindi man ako mabigyan, diretso na lang talaga kami ng airport noon. Pauwi ako ng Davao. But, God is good. Nabigyan ako ng 1 buwan pa na extension kasi nagpa-process na nga kami noon ng aming kasal dito mga ka-loves. So, yun, naikasal ako by November, October ang uwi ko dapat sana. So, nakasal kami ng November. And then, nabigyan ako ng 1 year visa. Tapos, 2020, nakapagtrabaho din ako dito. Then, yun, tuloy-tuloy na siya mga ka-loves. 1 year, and then 3 years. And then, before matapos yung 3 years ko, nag-apply nga kami nag-try lang kami by chance na mag-apply ng permanent residency here. And thanks God, na-approve naman ang ating permanent residency here, mga ka-loves. So, ayun na nga. So, I am now a permanent resident here in Japan, mga ka-loves. And this is it for today, mga ka-loves. Thanks for watching. If you like this video, just like, share, and subscribe on my channel, LalaLove0508. Matane, see you nara, mga ka-loves!